So hello, welcome back sa akong channel. Karon manood tag live sa isiminay sa resulta sa eleksyon. Mayong hapon, mayong gabi sa Pilipinas, alas unsa na bang orasa? 8 hours, 7 hours. Mag-alas 2 na sa Pilipinas. Sumurag mahumanay na ang resulta sa eleksyon, especially sa mga lokal na humana na nakoy nakita mga resulta. Si Mayor Rodrigo Rua Duterte ni daog na jud, hallelujah. Mayor na si Basti Vice Mayor na nga daog na si Paulo midaog og ang ako yung ang usapon sa akong gibantayan nga modaog ang governor sa Cebu nga si Bam Baricuatro. So praise God kay ningdaog sila pero ang atong senator. So welcome back sa akong channel nga pala. Si Filipino Iris Maisog. Maisog. Earlier sa wala pa kumiadto sa shop nakakuan ko number 1 na si Bungo, si Bato number 3, number 2, number 3. So maminaw sa ta sa isiminay kay kanang nagmonitor ni sila kung asa na si unsa na resulta karon. Walang batas dito sila, di ba? And they can get an airplane and fly PRRD halfway around the world, violating all his rights, all his constitutional rights, even the Rome Statute, and have him there in The Hague. Yes. And then it's a done deal. Wala kayong magagawa na dyan na nagawa na namin. There's nothing surprising about this. Nothing about any of these surprises. Kasi nga, sa kanila, sila basta nagawa na nila, bahala kayo. Magreklamo kayo dyan. I don't care. So, we'll have a budget. Tapos may BICAM na ganito yung, di ba, yung BICAM report. Ridiculous, di ba? Talagang outrageous. Pero wala, nagawa na namin eh. Ito, diba, Doc, kami yung batas dito. Di ba? Doc, ito hindi sa inaano ko bakit natalo si Bong Revilla. I mean, alam nyo kasi, ang pamilya Revilla, hindi bumoto kasi yan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya feeling ko nilaglag yan Pwede. Ito sa tingin ninyo mas mananalo yan kesa kay Lito Lapid. Hindi sa kinayang ko siya pero tandaan nyo, dati nga, muntikan ng maging presidential candidate yan Sa sobrang, alam mo na, popular. Iko-compare mo naman dun sa, hindi ko siya kinakampihan siya uli Kaya lang, napaka-imposible na may mas umangat sa kanya katulad ni Lito Lapid. Di ba? Parang, Dilaba Makino. Yan talaga pag pumunta ka sa, pag tinignan mo yung alyansa, pag siya na ang sumayaw. Talagang, magulo na ang tao doon nagkakaroon ng traction Kaya ka magtataka, bakit biglang nalaglag siya out of nowhere, nalaglag yung tao. Isa lang explanation yan. Dahil yung pamilya niya, yung mga anak niya na mga congressman, hindi bumoto ng impeachment ni VP Sara Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Kaya mukhang nangyayari, nagkakalaglagan na naman sila. So ito, balikan natin. 2022 election. At ayun dali. Sige, sorry. May iglesia pa yun. Oo, di ba? Napaka-imposible. Si Kiko, wala. Hindi siya kasama. Bamakino lang Bakit ganun? Diba? Halatang-halata yung galaw nila Tsaka ito, mga partners, Doc, balikan lang po natin yung 2022 election. Tingnan natin dito na yung mga biglawan pagsamahin na natin. Boto ni then presidential candidate Leni Robredo is 14,822,000. So, ibig sabihin ba nito, nadagdagan yung mga nakikisimpatya sa kanila samantalang yung kay VP Sara Duterte, ito talaga yung pinaghalo na mga supporter talaga ng mga Duterte na 31 million. So, yung iba ba dito, lumipat na dyan sa mga Aquino at ayaw kay Marcos lumipat sa mga Aquino. Parang imposible po ata yun. At dito, ito ay parang pinagdududahan natin na posible na talagang
may hocus-pocus kung pagbabasihan natin. Ito ang mga statement ng COMELEC chairman na si George Garcia na medyo ang hirap intindihin, ang hirap i-absorb kasi para para ka nakikipag-usap sa walang alam sa politika. Basahin po natin ulit yung sinabi ni Banat Bay kanina. Basahin natin. Sinagot ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga reklamo tungkol sa discrepancy sa mga pangalang ibinoto ng resibong natanggap matapos ipasa ng mga botante ang kanilang mga balota sa automated counting machines. Sabi niya, ang sagot niya, doon po sa mga sinasabi na hindi tumutugma raw ang kanilang resibo sa against doon sa balota, ay wala kaming evidence or proof on that dahil napakataas ng posibilidad na nakalimutan nila yung ibinoto nila. Dahil wala naman silang maipakita simply because wala namang pictures. So, baka iniisip natin dito, baka itong pagbabawal sa pag-picture-picture ay talagang idinidiin nila para walang maging ebidensya itong mga botante at hindi makapagreklamo kung sakasakali man na magka-problema sila sa pagboto. Yun lang naman sa akin. Yes, Doc. Wala, dili pero pa rin okay. nilang binong so, mo insist put that aside, no? Kung wala, very important yung sinabi mo. Pero kasi para sa akin, no, yung sinabi ng PPCRV, mabigat yun. Napakabigat nun. At saka yung mga irregularities, mabigat yun, di ba? At saka parang di ba, yung ludicrous talaga ridiculous. Kung hindi masagot ni George Garcia yan, yung sinabi ng PPCRV at nagbibingi-bingihan siya, di katulad na rin talaga siya nung message talaga ni Marcos na tuloy-tuloy lang tayo kasi itong elections na ito, para sa mga taong ito, na walang totoong pagmamahal sa bayan, stepping stone lang para sa impeachment. Diyan ang focus nila kasi si Martin Romualdez na napaka-corrupt, sobrang corrupt na politiko, na buwaya. Yan ang target niya. Yan ang target niya. Gusto niya maging vice president. Pag natanggal na si VP, no, at gagawin nila yon. Alam mo, mga kababayan ko, I'm sorry to be the bearer of bad news, pero tatanggalin nila si VP. And this elections is just one step in doing that, to have to accomplish that. So, dark times ahead for our country, darker times ahead for our country. Because George Garcia, his messaging right now, yung binasa ni Banat at saka ni Master Judea, aligns very, very neatly with the Marcos administration's messaging na talagang wala silang pakialam sa Pilipino. Kahit masira ang Pilipinas, kahit na ang pangit ng credibility at integrity ng elections na ito, wala silang paki. It's a done deal. O diba? Napaka-arrogante. Right? Wala silang paki. Walang respeto. No? Kahit masira ang Pilipinas, kailangan matanggal sa picture ang Vice President. Kuha nila si Bamakino. Grabe nga itong sagot talaga. Follow natin ang resulta hanggang bukas sa final. So, final result. Ipadayon lang nato ang suporta sa atong Vice President. Padayon tag-suporta sa mga taong politiko nga magdala sa atong nasod sa tama nga landas. Yes, we pray. So, God bless sa tanan. Emotional. But yes, if PPRD, President Rodrigo Roa Duterte is a mayor in Davao and Vice Mayor Baste, congratulations, maisog. Nakalungkot lang dahil ang PDP ay ilan lang nakalusot, 3. Si Camille o si Marcos, so 5 sila. 5 ang nakalusot. Sino ba yung iba? 5 lang ata. So hopefully nga ma-clear na niyo og yes, once again we just pray nga atong nasod nga Pilipinas
maiwas na sa itim nga panggobyerno, sabi ni Aimee Marcos. God bless everyone. Bye. See you next time. See you tomorrow. Salamat. Salamat sa inyong pag-subscribe. Salamat sa inyong panood sa akong video.